Tara, himayin natin ang isang napakayaman at buhay na paksa, ang wika ng mga gadang. Ngayon, direktang susuriin natin ang kanilang mga personal na pangalip base sa napakagandang pag-aaral noong 2021 nina Pedro Ben-Ay Jurat Jr., Monet T. Lascota at Mary Linda C. Ramos. Para sa pagtalakay natin ngayon, ito yung 5 mabilis na titingnan natin. Magsisimula tayo sa kung paano idinokumento ang gramatikang ito hanggang sa himayin natin ang mismong rules ng kanilang mga panghalip at kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. Unang bahagi, pagdokumentasyon ng gramatikang gadang. Alam nyo, hindi lang ito ginawa sa loob ng tahimik na silid-aklatan. Literal na nanggaling ito sa masiglang community effort. Tingnan nyo to. Noong December 2018, sa Teachers Camp sa Bagabag, Nueva Vizcaya, nagtipon-tipon talaga ang mga tauhan ng DepEd, yung mga katutubong elders natin at mga dalubwika. Nagsama-sama sila para sa Gadang Language Development Workshop para masigurong maipapasa at mananatiling buhay yung wika nila para sa susunod na henerasyon. Tapos, di ba nagbago ang panahon ng pandemic? Pero hindi sila tumigil. Ang galing kasi tuloy nila to online. Mula late 2020 hanggang 2021, tuloy-tuloy ang Zoom sessions nila para sa masigasig na pag-aanalisa sa gramatikang gadang kasama ang Translators Association of the Philippines. Ganun sila kadedikado. Pangalawang bahagi, pagbibigay kahulugan sa panghalip na panao. Ngayong alam na natin yung context kung paano ito nabuo, silipin naman natin yung mismong mechanics ng grammar nila. Ano ba muna yung panghalip na panaw? Basically, ito yung mga salitang humahalili o pumapalit sa mga pangalan para tukuyin yung mga tao sa isang pangungusap. Pamalit lang siya sa pangalan para hindi na natin paulit-ulit banggitin. Pareho lang din ang ginagawa natin araw-araw sa Tagalog at English, di ba? Pangatlong bahagi, pag-unawa sa panauhan. Siyempre, sa kahit anong usapan, kailangan muna nating ma-establish kung sino ba yung nagsasalita at kausap natin. May 3 hakbang tayo dito. Unang, panauhan, ito yung nagsasalita mismo. Pangalawang panauhan, ito naman yung kinakausap nyo o yung kasalitaan. At yung pangatlong panauhan, ito yung taong pinag-uusapan ninyo. Ang ganda rin ng bilingual na approach ng source material natin dito eh. May matinding respeto sa wika, pero madali pa rin nating naiintindihan yung concepts. Tingnan nyo kung paano to nangyayari sa totoong usapan. Ang salitang gadang para sa ako ay ikanak. Pero kapag ginamit mo na siya sa sentence tulad ng tumakbo ako, nagiging nakarelax siya. Pansinin nyo yung ak sa dulo, idinidikit na lang siya mismo sa verb. Napaka-efficient na istruktura. Isang salita lang, alam mo na agad kung sino yung gumawa ng aksyon. Ngayon, ikumpara naman natin yung second at third person. Ang ikaw ay ika. Kaya kung sasabihin mong tumakbo ka, nagiging nakarela ka siya. Nakakabit yung hulating ka. Pero kapag third person o siya, nasa gadang ay bagina, nahihiwalay siya sa verb, nagiging nakarela, pagina. Iba yung pagkakakabit, depende sa kung sino yung tinutukoy mo. Ang galing ng sariling lohika ng grammar nila, no? Pang-apat na bahagi, pag-unawa sa kilanan. Nalaman na natin kung sino, ngayon naman alamin natin kung ilan sila. Simple lang yung panuntunan nila rito. Hinihiwalay lang ang isahan o singular, ibig sabihin, isang tao lang, mula sa maramihan o plural na tumutukoy sa higit sa isang tao. Kailangan nating tandaan tong basic foundation na to bago tayo tumalon sa mas komplikadong tables na susunod. Pang-5 bahagi, mga sintaktikong gamit. Dito na medyo exciting kasi pagsasamahin na natin yung panauhan at kailanan para makita in action yung buong sistema ng panghalip ng gadang. Okay, focus tayo dito sa singular pronouns nila, lalo na dun sa possessive form, kasi may napaka-interesting silang rule dito. Sa unang panauhan, nagbabago yung panghalip depende sa sinusundan nitong letra. Gagamitin mo yung ka kapag nagtapos sa patinig o vowel, at ku naman kapag katinig o consonant. Ganun din sa ikalawang panauhan, M para sa patinig, nu para sa katinig. Kung baga, dinisenyo talaga yung wika para maging makinis at kusang umayon sa daloy ng pagsasalita mo. Pero wait! Mas grabe yung details nila dito sa plural forms. Para sa salitang tayo o kami, may 3 silang magkakaibang uri. Merong silang dual form, gaya ng eta at ta, na literal na ikaw at ako lang yung kasali.
Tapos may inclusive form tulad ng etam at tam, nakasama ang lahat ng nakikinig at syempre yung exclusive form na kami at me kapag hindi kasali yung kausap mo. Dito mo talaga makikita kung gaano ka-specific at sensitibo yung wika nila sa human relationships sa bawat sentence na binibikas nila. Alam nyo, sa dami ng mga technical rules at grammar tables na tiningnan natin ngayon, madaling makalimutan na hindi lang to basta academic study. Tingnan niyo yung logo ng Nueva Vizcaya Gadang Indigenous Peoples Organization. Sila talaga yung buhay na tagapag-ingat at tagapagmana ng sistemang ito. Kung wala yung dedikasyon nila sa kultura nila, wala tayong ganitong klaseng pagsusuri na mapag-aaralan ngayon. Sila ang puso ng wikang ito. Kaya gusto kong iwan sa inyo ang mahalagang tanong na to. Paano nga ba nakakatulong ang pagdodokumento ng mismong estruktura ng isang katutubong wika para makasiguro tayong mananatiling buhay ang boses nito sa hinaharap? Nakita natin ngayon na ang grammar, hindi lang yan basta listahan ng mga rules. Ito yung mismong kaluluwa at pagkakakilanlan ng isang kultura. Sana na-inspire kayo sa dedikasyon ng community ng Gadang. Patuloy tayong maging mapanuri at maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagtalakay na ito.